Hello, good evening sa inyo lahat and happy Tuesday evening. We are now live here in Facebook and I hope narinig nyo ako ng malinaw. Can you please say anything dyan sa chat, no? And para malaman ko, paalam nyo sa akin kung naririnig nyo na ba ako dyan sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. Okay, just type in, yes, I can hear you, Edward, na para malaman ko kung dinig na ba, okay lang ba yung audio ko, etc. So we are now live at maya-maya lang magsisimula na tayo dito sa ating live webinar training. So this is a free public webinar and this is perfect for you kung ikaw ay may current business na ginagawa o kaya naman ikaw ay current affiliate partner ng Unity Network. This is going to be perfect. Perfect ito para sa iyo kung gusto mong magkaroon ng resulta sa business na ginagawa natin. And kung sakali naman na balak mo pa lang mag-start ng sarili mong business, no, para magkaroon ka ng much better financial situation, na kung gusto mong magkaroon ng na business na kumikita, na business na profitable, this webinar is very light timing kumbaga para sa iyo. Okay, kasi pag-uusapan natin ay yung 6 steps how to think and grow rich. Okay, so a couple of days ago I started reading again yung isa sa mga favorite na libro ko na nabasa ko, no? And later isasabihin ko sa inyo kung ano yung title ng book na yon. Pero yung ilan sa mga natutunan ko doon sa book na yon, yun yung mga ibabahagi ko sa inyo. And sobrang napakalaking impact nung naibigay sa akin ng book na yon. And ang laki nang nagbago sa akin pagdating sa personal life ko, pagdating sa income na kinikita ko, pati sa business ko, simula nung nabasa ko tong book na to, I think 4 to 5 years ago. Okay? And itong book na to, siguro yung iba sa inyo medyo familiar na dito sa book na to, pero itong book na to, alam nyo ba na ito yung libro na binasa ng mga very successful na tao all around the world, no? And most of them ay naging successful dahil binasa nila itong book na to. And my intention ay i-share sa inyo yung mga ilan sa mga highlights at sa mga pinaka-favorite na natutunan ko dito sa book na to. Okay, bago tayo magsimula at habang inaantay natin yung mga ibang a-attend dito sa book na sa webinar natin na to, pwede ba kayong mag-type diyan? Dahil lang tingnan natin ha. Pwede ba kayong mag-type diyan sa chat box, sabihin niyo sa akin kung saan kayo nanonood ngayon. So ngayon, padami na ng padami yung ating mga viewers. Can you share with me kung saan niyo pinapanood yung ating live broadcast? Sige nga. Yan si Nems from from Switzerland. Wow, layo, no? Grabe. Oh, all around the world talaga tayo. Si Bation, Chini ba? Tama ba? Ayan, hello sa iyo. Ayan, sino pa nga andyan? Bago natin simulan, batian portion muna ng mabilisan. Si Mario Mora from Nueva Ecija. Ayan. Hello Mario. Ito si Felix Albutra. Si Felix pala to. Sambuanga del Sur. Si Woodrose watching from Bukidnon. Hello sa inyo dyan. Ayan, so dumadami na tayo. Sige lang, pasok lang. And kung meron kayong kilalang mga kaibigan nyo na interested about success, about building a business, about becoming rich, no, about making more income, no, about becoming successful, okay lang ba humingi ako ng favor sa inyo na i-like at i-share nyo itong live broadcast natin para mas maraming ma-inspire dito sa gagawin nating training. Libre lang ito, wala silang kailangang bayaran. And I believe maraming may inspire at maraming matututunan sila dito kapag napanood nila ito. No? Okay? So, andyan na. Siguro simula na tayo.
No, ready na ba kayo? Ready na ba kayong malaman kung ano yung 6 steps paano ka magkaroon ng rich mindset and at the same time magkaroon ng rich na bulsa? Now, by the way, pag-usapan natin 6 steps to think and grow rich. No? Yan yung pinaka-primary na pag-uusapan natin. And some people, no, yung ibang mga tao, meron silang rich means different things to other people. No, pwede kang maging rich pagdating sa relationship, no, pwede kang maging rich pagdating sa health, no, pwede kang maging rich pagdating sa other aspects of life. Pero ngayon, sa ngayong gabi na to, ang pag-uusapan natin specifically ay kung paano tayo magiging rich financially. So, okay lang ba 'yon? Sino yung excited malaman yung gano'n? Paano kayo magiging rich financially? No, paano tataba yung iyong wallet? Paano dadami yung pera doon sa bank account ninyo? Gusto mo ba yun? Sige nga, mag-ano kayo dyan? Mag-chat kayo na, I want to think and grow rich. Sige nga, sabihin mo nga dyan kung ganun ka. Ayan. So, give me a couple of seconds. Bubuksan ko lang aircon, medyo naiinitan ako eh. Give me a couple of seconds, tapos simula na tayo. Okay, so let's go! Ready na daw! Ready na. Okay, so yung iba, pamilyar na dito. So ito, backstory. Let me share with you my slide again. Yan, slides na lang. Hello. Yan. So, ito, I think, matagal na itong nangyari na ito. Pero isang lalaki, no? Ang pangalan niya ay Napoleon, no? Ang naatasan na mag-interview ng more than 500 na katao na naging self-made millionaires, no? 500 people sa US na naging very, very successful. Nung ginawa nitong lalaki na to, ni Napoleon, in-interview niya itong 500 na tao na to and inalam niya, ang goal niya, alamin niya kung ano yung kanilang naging sikreto. No, ano ba yung pagkakapare-parehas, no? Ano ba yung commonalities dito sa 500 na tao na to at ano yung naging reason kung bakit sila naging very successful in their career and syempre paano sila naging successful financially. And ang ginawa niya, after niyang interviewin itong 500 successful na tao na to, ang ginawa niya, dinocument niya, no, yung ano na yon, yung interview niya na yon. Lahat ng kinausap niya, sinulat niya at ginawa niyang libro yung mga interview niya na yon sa 500 na katao. Okay? And yun nga yung naging libro. Yun yung naging libro. Yung mga interview niya na yon ni Napoleon, yun yung naging libro na pag-uusapan natin in this webinar. Now, gaano ka-powerful at gaano ka-impactful itong libro na to? No? Ito, example. Si Bob Proctor, kilala nyo ba yan? Si Bob Proctor, dati siyang bumbero. No? Ang nangyari sa kanya, binasa niya yung libro na yon. No? Ang title, no, sabihin ko na yan, nakasulat na pala, is Think and Grow Rich. No? After niyang mabasa yon, dun siya nagkaroon ng success, dun siya nagsimulang maging successful sa kanyang career. And sa ngayon, ang estimated net worth nito ni Bob Proctor, no, according dun sa ni-research ko kanina, is around $20 million. No, ang galing, no? Ito rin, kilala nyo to. Malamang kilala nyo tong susunod na person na ito. Si Andrew Tan. Kilala nyo yan? Isa sa pinakamayamang Pinoy. No? Chinoy pala. No? Filipino, Chinese. Dito sa Pilipinas. No, actually bilyonaryo siya. Dollars, no? $billion ang net worth nitong tao na to. And ganun din, nabasa niya rin yung libro na to, yung Think and Grow Rich.
No, kung hindi kayo pamilyar, si Andrew Tan, siya yung may-ari ng McDonald's franchise dito sa Pilipinas. No, siya din yung may-ari ng Emperador Brandy, no, yung company na gumawa noon. And syempre yung Mega World. Okay, siya yung may-ari ng billionaire. Pero yun, success niya ay inspired nung libro na yun na pag-uusapan natin. Ito pa, kilala ng lahat, si Bruce Lee. No, si Bruce Lee, nabasa niya rin yung libro na yun, no, yung Think and Grow Rich, and actually in-apply niya very specifically yung tinuro dun sa book na yun, in-apply niya. No, kung ano yung eksaktong sinabi, kung ano yung eksaktong tinuro dun sa libro, ginawa niya yun, in-apply niya yun, yun yung nagbigay sa kanya ng success. No, gusto niyo bang malaman yun kung ano yung tinuro specifically? No, eksakto kung ano yung tinuro dun sa libro na yun, gusto niyo malaman? Na nagbigay ng success dito kay Bob Proctor, Andrew Tan, Bruce Lee, at napakadami pang mga tao na naging very successful. Gusto niyo malaman yon? Sige nga, sabihin dyan sa chat, yes, I want to learn. Sige nga, I want to learn. Okay. And by the way, kapag nag-stay ka hanggang sa huli nitong ating free webinar, I will give you a copy nung book na yon. Okay ba yon? Okay ba yung ethical bribe na yan? Para mag-stay ka hanggang sa huli. So, sa huli nitong webinar, basta mag-stay ka, malalaman mo kung saan mo madadownload dyan. Okay? And my promise to you today, you will learn, matututunan mo kung paano ka mag-iisip at mag-grow na mayaman. No? Rich. So pag-usapan natin yung mga concept, actually napakaraming concept dun sa libro na yon na very worth na pag-usapan, no? And pumili lang ako ng ilan na concept na i-discuss natin sa ngayon. Okay? Kasi gusto kong mangyari, very short lang itong live presentation natin, and magkakaroon tayo ng part 2. Sa part 2 doon natin pag-usapan yung mga iba. Okay? So konti lang, konting concept lang. Actually pumili lang ako ng 4 concept na sa tingin kong magkakaroon ng malaking impact sa buhay ninyo. Okay? So, concept number 1, simulan natin, ay ito. Concept number 1 ay yung burning desire. Sabi dun sa libro, para makuha mo yung success, yung resulta, yung income na gusto mo, hindi sapat na gusto mo lang siyang makuha. No? Hindi pwedeng sabihin mo lang na gusto kong yumaman. Okay? Kailangan meron kang matinding desire, no? Naglalagablab, no? Burning desire. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, sinong kaya mag-translate niyan sa Tagalog para talagang mas manamnam kung ano yung ibig sabihin? No, burning desire. Sa Tagalog niyan, sige nga, i-translate nyo nga sa Tagalog yan. Magagaling. O, burning desire, Tagalogin natin, naglalagablab na pagnanais. Di ba? Meron ka bang naglalagablab na pagnanais na maging milyonaryo? O, kapag walang ganon, kapag gusto mo lang, wala. Hindi mo daw makukuha yun. Kailangan, talagang naglalagablab ka, yung tipong hindi ka makakatiis. Di ba pag napaso ka, di ba hindi ka makakatiis na tanggalin yung kamay mo sa pagkakapaso? Di ba pag pinaso ka ng, sabihin natin, lighter, or ng uling, di ba? Talagang tatanggalin mo, talagang bigla mong mapapatake action. Na parang ganun. Dapat yung desire mo, yung pagnanais mo na makuha yung success na yon, kailangan naglalagablab din. Okay? Now, ang gusto kong gawin, bigyan kayo ng kung paano nyo mapapractice itong naglalagablab na pagnanais na maging successful. No? Ito. Isang story to about isang kapitan. No? Isang kapitan siya na pupunta sila sa gera. No? Lalaban sila sa gera. No? Ang problema nga lang nitong kapitan na to, meron siyang malaking challenge na kinakaharap. Kasi yung kakalabanin nilang pulutong, no, yung kalaban nila, higit na mas powerful sa kanila. Mas maraming armas, at ito mas matindi. Mas marami yung bilang ng mga sundalo nung kakalabanin nila. No?
So sila, yung kapitan, nag-isip ng diskarte, ng paraan kung paano sila mananalo. Alam mo, naisip niya, ganito ginawa niya nung kapitan. Sumugod sila lahat, sabay-sabay sila. Sumakay sila sa bangka, tapos pinuntahan nila sa isla yung kalaban nila. Okay, pagpunta nila sa isla, nagsibabaan yung mga sundalo. Okay, pagkababa ng mga sundalo, alam mo ginawa ng kapitan? Ang ginawa ng kapitan, inutusan niya yung mga ibang sundalo niya na sunugin yung mga barko nila. Sabi niya, sunugin nyo yung mga barko natin. No? Habang nasusunog yung barko ng sinakyan nila papunta dun sa isla, bigla siyang nagsalita ng malakas kaharap yung mga sundalo niya. Ang sabi niya doon sa sundalo niya, nakikita nyo ba yan? Sunog na yung barko natin. Ibig sabihin, wala na tayong opsyon para matalo. Kung gusto nyong mabuhay, no, at makauwi sa pamilya ninyo, kailangan manalo tayo dito sa gera na to. Alam mo nangyari? No? Alam mo nangyari? Nangyari sila, nanalo sila dun sa gera. Kahit na mas malakas yung kalaban nila at kahit na outnumbered sila o kahit na mas madami pa yung kalaban nila. Okay, so bakit? Anong relation nun, nung kwento na yon? Kapag ikaw kasi may burning desire, parang ganun din ang gagawin mo. No? Ang gagawin mo, tatanggalin mo lahat ng backup plan. Na wala kang ibang, ibig sabihin, what I mean by backup plan is yung reason for retreat. Yan pala ibig ko sabihin. Tatanggalin mo lahat ng option para sumuko. Kagaya yung ginawa ng kapitan. Tinanggal niya yung option na sumuko. No, hindi na sila pwede sumuko, hindi na sila pwedeng umatras. So ikaw, hanggat meron kang option or alibi sumuko, no? Hindi pa burning desire, wala ka pang burning desire. No, nagkikling ka pa sa safety net mo. Alam mo kung bakit maraming nagfe-fail na entrepreneur? Alam niyo kung bakit? Kasi most of them, mayroong pinanghahawakang safety net. No? Kaya ang nangyari, 50-50 pa lang sila doon sa business nila. No? Wala pang 100% na commitment, kumbaga. No? Okay? So ito, let me share with you my personal story kung paano ko na-apply ito sa aking buhay, sa aking business. No? So nung nagsisimula ako sa business ko, I was failing so hard. No, talagang palpak talaga. Yung nagsisimula ako sa business ko. Super walang resulta. Alam mo yun? Pupunta ako sa business ko, kumakausap ako ng mga prospect, ng mga customer. Tapos, pinepresent ko yung business ko. Tapos wala akong kinikita. Talagang walang cash flow. No? So, nag-struggle ako. Okay? And nung time na yun, talagang konting-konti na lang, talagang bankrupt na kami. No? Now, ito. May option ako nung time na yon, no? Na i-pursue yung business ko, na idire-diretso siya, talagang i-full-time siya, 100%, na talagang dire-diretsahin yung business. Tapos, nagkaroon din ako ng option na magbalik sa ibang bansa. No? Basically, may ano sa akin, may kumontak sa akin, Edward, pwede ka ba? No? Pwede ka ba na sumama sa amin? Mag-a-abroad tayo. Sabi sa akin. So ako, nung time na yun, may option ako. Either mag-abroad, balik na naman ako sa abroad, no, ma-homesick na naman ako, di ko na naman kasama yung pamilya ko, or talagang diretsahin ko yung business ko talagang 100%. No? Focus, talagang yung committed talaga na maging successful do sa business. So ang ginawa ko, pinili ko yung sa tingin kong tama. No? Ang ginawa ko, dahil talagang meron akong desire na maging successful sa business ko, tinanggal ko yung reason, no? Yung option for retreat. Yun nga yun, yung pag-abroad, no? Trabaho na naman, employment na naman. So akin, tinanggal ko yung option na yun. Talagang 100% business, committed, sabi ko sa sarili ko, kapag hindi ako naging successful dito, wala kaming kakainin. Wala akong papakain sa anak ko tsaka sa asawa ko. So, ganun yung naging experience ko. And dahil ginawa ko yun, tinanggal ko yung reason for retreat. No, gaya nung kinuwento ko sa inyong captain kanina, alam mo nangyari? Nagawa kong magkaroon ng resulta. Doon na nagsimula yung resulta ko. Doon na
nag-start talaga yung business kong umakyat at tumaas ng tumaas. Okay, so ikaw, tanungin mo yung sarili mo, paano mo magagawa yon? Tanungin mo yung sarili mo, meron ka bang pinangahawakan na parang reason pa para mag-retreat? No? No, I'm not saying na gayahin mo exactly yung ginawa ko, no? Nasunugin mo din yung barko mo. No? Pero kasi kapag ikaw may safety net ka pa, pag merong parang ito pala, no? Isingit ko lang din. Napansin ko, no? Ang mga nagiging successful sa business ay yung mga nasa babang-baba na. No, yung wala na kasi silang option kundi tumaas na lang. No? So hangga't hangga't may may safety net ka, no? Mahihirapan kang mag-produce ng massive success. Mahihirapan kang makuha yung pangarap mo, yung gusto mong kitain. No? Yung amount na gusto mong kitain. So, yan, burning desire. Okay? So, share ko ulit. May natutunan ba doon? Ito, so next. Ito pala yun, no? Burning shift. Now, pangalawa na gusto kong concept. Pangalawang concept na gusto kong ituro sa inyo is belief. No? Sino sa inyong agree na kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo, no? Yung ibang tao, paano sila maniniwala sa'yo? Diba? Kapag ngayon pa lang, wala kang belief sa sarili mo, tingin mo makukuha mo yung goal mo? No? Tipong nag-aalangan ka, makukuha ko kaya to? Malamang sa malamang, hindi. Now, let me tell you another story. No, ito story na to, napaka-inspiring din ito. No? It's a story about a man. No? A man na nagpunta siya, itong lalaki na to, bumisita siya sa India. No? And habang namamasyal siya sa India, napansin niya, mayroong isang elepante na hindi gumagalaw. No? Nakatayo lang. At ang nakakagulat doon, hindi siya gumagalaw kasi merong manipis na tali doon sa paa niya. No? Hindi siya tumatakas, andun lang siya, stay put lang talaga yung elepante na yun. Nagtataka itong lalaki na to, no? Iniisip niya, bakit kaya hindi na lang tumakas itong elepante na to? Kasi kayang-kaya niya namang putulin, no? Yung tali na nakatali sa paa niya. Kaya niyang sirain yun, kaya niyang putulin yun anytime. Kasi laki-laki niya no? So ngayon, sa sobrang curious niya, kung bakit hindi gumagalaw elepante, tinanong niya yung taga-alaga, no, nung elepante. Sabi niya, bakit gano'n? Ang nipis-nipis naman ng tali. Bakit hindi na lang siya tumakas? Bakit hindi siya pumipiglas? No? Alam mo sinagot nung may-ari ng elepante? Sabi nung may-ari ng elepante, kasi nung bata pa lang yung elepante na yan, may tali na yan sa paa. Nung bata pa lang siya, hindi niya kayang putulin niyang tali na yan. Habang lumalaki siya, pinaniwala niya yung sarili niya na hindi niya kayang putulin yung tali. O kaya nung malaki na siya, ganun pa rin mindset niya. Hindi niya kayang putulin yung tali. No? So, minsan ganun din tayo No? Pumapasok tayo sa business, o kaya meron tayong gusto makuha, pero minsan meron tayong ganung maling belief. No? Minsan may maling belief tayo na hindi natin kaya. Now, guess what? Alam mo mangyayari pag ikaw pa lang may mindset na ganun? Alam mo mangyayari? Kapag iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. pag inisip mo na kaya mo, yun, kakayanin mo. No? Ito, lagi ko itong sinishare sa mga partner ko. Siguro, ang isang mindset lang na talagang naging sobrang nag-benefit sa akin ay yung ganitong mindset. Kung kaya nung iba, kaya ko din. No? Kung nagawa nung iba, kaya ko din yan. So ikaw, kung gusto mong maging successful sa business natin, if you are part of Unity Network, or kung may iba kang business na ginagawa, no? May offline business ka. Sabihin mo, ang gusto kong mindset na meron ka, no? Kung yung iba naging successful sa ganitong career, sa ganitong business, dapat ako kaya ko din. No? Yun yung sabihin mo sa sarili mo, No? Kung nagawa ng iba,
kaya ko din. Example, si Phoebe. Kung nagawa ng iba, kaya din niya ni Phoebe. Sabihin mo yan sa sarili mo. Okay? Ganun. Okay? Isipin mo, lahat ng mga success na pinapangarap mo, na ninanais mo, lahat ng pera, amount of pera na gusto mong kitain, no? Yung mga yon na-achieve na yun ng ibang tao eh. Di ba? So kung na-achieve na yun ng ibang tao, ikaw, kaya mo din yun. Nagawa na nga ng iba eh. Ikaw pa kaya? Ibig sabihin, posible. No? And ang importante dito, yung belief mo sa sarili mo. Kailangan matindi rin yung belief mo. Kapag wala kang belief, walang mangyayari. Pero pag meron kang belief, no, kalahati ng goal mo, andun na. Baga, kapag meron kang belief, kalahati ng goal mo, andun ka na sa kalahati nun. Okay? Okay, balik tayo. Ito nga sabi ni Napoleon Hill, yung nagsulat ng book na yon. No? Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Kilala niyo ba kung sino yung nag-imbento ng ng telepono? No? Kilala niyo ba kung sino yung nag-imbento ng telepono? Hindi si Steve Jobs, ha? iPhone ang inimbento nun. Kilala niyo kung sino? Sige nga, comment niyo nga dyan. Di ba? Si Alexander Graham Bell, di ba? Si Graham Bell. Alam niyo ba, nung wala pa nung telepono, no? Nung idea pa lang yon ni Graham Bell, sinasabi sa kanya ng mga tao, si Raulo siya. Imagine mo, ang idea niya kasi, kayang tumawid ng boses sa kawad ng kuryente. No, nung time na yon, baliw ka pag sinabi mo yun. Nung time na yon, pag ganun yung mga sinasabi mo, sabihin may toyo ka sa utak. No, pero siya, alam mo, naniwala lang siya na posible yun. No? Naniwala lang siya na posible yun. Malakas ba? Okay? So, ano nangyari? Di tinupad niya yung yung vision niya, yung belief niya na magkatotoo yun. No? Okay? So, ikaw din dapat ganon. Okay, siguro kung hindi siya nagkaroon ng self-belief, ng matinding belief na magkakatotoo yun, malamang ngayon, puro sulat pa din tayo, no? Sulatan pa din. Imagine yan, no? Sulat, gagamitin natin. Next story, gusto kong i-share sa inyo si Muhammad Ali. Alam niyo ba si Muhammad Ali? Si Muhammad Ali, na bago siya lumaban sa boxing, no? Bago siya lumaro, makipagsuntukan, alam mo kung ano yung sinasabi niya sa sarili niya? Paulit-ulit niyang sinasabi na I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest. No? So, tingnan mo kung ano nangyari. Siya nga yung naging greatest. No? So, ikaw, ano yung sinasabi mo sa sarili mo? No? You can do anything ba? Or, baka hindi ko kaya? Ano yung sinasabi mo? No? Piliin mo kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. Yung belief na sinasaksak mo sa iyong isip. No, kaya nga, think and grow rich, kailangan isipin mo ngayon pa lang na kaya mong ma-achieve ang kahit na ano. Okay? So next na concept na gusto kong i-share at ibahagi sa inyo ay yung concept ng pagiging persistent. No, yung persistence. Ano sa Tagalog yung pagiging persistence? Sige nga. Persistence. Sabi ni Mariel, maganda ako, tas may joke. O, dapat wala yung joke. Pwede ba yun? No. Okay, so persistence. Anong Tagalog ng persistence? Tiyaga. No? Ano yung kasabihan ng matatanda? Pag meron tiyaga, merong Pag meron tiyaga, merong nilaga. Ibig sabihin, kapag persistent ka daw, doon ka magiging successful. Okay? Kailangan matyaga ka. Hindi pwedeng iniisip mo lang na magiging successful ka. Hindi pwedeng mataas lang yung belief mo. Siyempre,
Kapag kukunin mo na yung pangarap mo, kapag kukunin mo na yung goal mo, tsatsagain mo talaga yan. No? Lalo na kung matindi, matayog yung pangarap mo. So for example, sino sa inyo dito yung gustong maging multimillionaire? No? Alam nyo ba, nakakaunti lang ang magiging millionaire? No? Sa Pilipinas? Konti lang. Hindi, napakaliit na porsyento lang. And it requires pagtsatsaga. No? Kailangan kasi matyaga ka para ka maging very successful kahit sa ang aspeto ng buhay yan. Sa health, relationship, finance. No? Kaya konti lang nagiging successful kasi hindi lahat ay may tiyaga. So ikaw ba, may tiyaga ka ba? Matyaga ka ba o mabilis kang sumuko? Mabilis ka bang umurong? No, meron ako nakausap. Ganon, gusto niya maging successful. Hindi lang na coaching. Biruin mo na hindi lang na coaching, hindi lang nakausap hindi lang na-replyan ng upline niya, hindi lang na-replyan ng coach na, sumuko na, biruin mo yun. No? Sabi ko sa kanya, walang nagiging successful ng quitter. No? So ikaw, quitter ka ba? O matyaga ka? No? Kasi ang success, hindi yan para sa lahat, para lang yan sa mga iilan. And ang kailangan mong katangian para maging successful, yan tiyaga, napakatindi niyan. Let me tell you a story. Itong story na to, ang title nito, 3 Feet from Gold. Meron kasi isang lalaki, pangalan niya Derby. Derby ba? Pangalan nun? Derby, basta ganun pangalan niya, Derby. Mr. Derby. Nung nabalitaan niya nung time na yon na napakaraming gold sa US. No? Usong-uso noon yung gold hunting, no? Yung paghuhukay ng ginto. So siya, nakiuso siya. No? Bumili siya ng mga pala, no? Para maghukay ng ginto. No? Actually, ginawa niya, alam mong ginawa niya, nangutang siya sa mga kamag-anak niya, sa kaibigan niya, para bumili ng traktora. Bumili siya ng traktora para makahanap ng ginto. Tapos, meron siyang isang spot na pinuntahan doon, hinukay nila yon, no? Hinukay nila doon traktora, talagang ilang araw nila yon, ilang linggo nilang hinukay. No? Kaso nga lang, ilang araw na sila naghukay, ilang linggo na silang naghukay, alam mo nangyari? Wala silang nahanap na ginto. Ito si Mr. Delby, quitter, sumuko. Sumuko kaagad. Sumuko siya, sabi niya, naku, wala na yatang ginto, naubos na yata ng iba. Kaya ang ginawa niya, nag-quit siya, sumuko siya, alam mo ginawa niya doon sa traktora, binenta niya sa isang junkman. No? Sa magbabakal, binenta niya yung traktora para mabayaran niya yung mga pinagkakautangan niya. Tapos, itong junkman na to, na-curious. So, pinuntahan niya, ang ginawa niya, pinuntahan niya yung pinaghukayan ni Mr. Derby. No? Tapos, alam mo ginawa niya? Tinuloy niya yung paghuhukay. Itong masakit, itong masaklap. Si Mr. Derby pala, no? 3 feet na lang, biruin mo, 3 feet na lang ang kulang niya, ando na pala yung ginto. Kaya nangyari, yung junkman, siya yung nakakuha ng ginto. 3 feet na lang pala yung layo. No? Yung natitirang kailangan mahukay, ando na pala yung ginto. No? Kung nagtuloy-tuloy lang siya sana, no? Si Mr. Derby, kung nagtuloy-tuloy lang sana mayaman na siya. No? So si Mr. Derby, alam mo nangyari sa kanya? Sobrang hinayang na hinayang siya. Sobrang, alam mo yun, naaalala niya palagi yun, naging very, masakit na lesson para sa buhay niya yun. No? 3 feet, sumuko siya kung kailan malapit na yung success sa kanya. No? So ikaw, tanungin kita, kung nag-i-struggle ka sa business mo, kung nahihirapan ka, kung may challenge ka, malay mo, no? Pa-quit ka na sana, gusto mo nang mag-quit. No? Ang suggestion ko sa iyo, wag muna kasi malay mo, baka 3 feet ka na lang din, konti na lang din. Magiging successful ka na, baka konti na lang din, magiging breakthrough mo na, makukuha mo na yung breakthrough na hinahanap mo. Okay? So, alam mo nangyari kay Mr. Derby? Alam mo nangyari sa kanya? Di ba, hindi siya naging successful sa pagiging, pagiging gold hunter.
nag-switch siya ng career. Ang ginawa niya, nagbenta siya ng life insurance. No? Tapos every time na may kino-close deal siya, meron siya kinakausap na bebentahan niya ng life insurance. Kapag sinabi nung kausap niya na hindi, ayaw ko, ang ginagawa niya, hindi siya basta-basta sumusuko. Sabi niya, naging motto niya, kung dati sumuko ako 3 feet for gold, this time, kapag nakatanggap ako ng rejection, pag nakatanggap ako ng no, hindi ako basta-basta sumusuko. Hindi ako basta susuko. Ha? Naging matinding lesson sa kanya yung experience niya na yon. Alam mo nangyari sa kanya? Naging very successful naman siya na closer, no, taga-benta ng life insurance. Okay? So, yun, magsilbing lesson din sa inyo yun, na dapat huwag kang basta-basta susuko kasi hindi mo alam, baka mamaya, konting na lang, ando na pala yung success, yung resultang hinahanap mo. Okay ba yun? May natutunan ba doon? May natutunan ba doon, guys? Sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Sabihin nyo sa akin kung so far merong natututunan. Sige nga, may natututunan ba? Tuturo namin sa iyo yung mga marketing. Okay. Okay, so ngayon, ayan, yes daw, yes. Okay, so ngayon, ang isang last concept na gusto kong ibigay sa inyo bago tayo mag-proceed do sa 6 steps to think and grow rich ay yung power of the mastermind. Now, sabi doon sa book na yon, you are the average of the 5 people you spend the most time with. No? Sige nga, lagay nyo nga dyan, sulat nyo nga dyan. You are the average of the 5 people you spend the most time with. No? Ano explanation yan? Ibig sabihin nun, kung sino yung lagi mong kasama, no? Ikaw yung average ng 5 na yon, no? Ibig sabihin, katulad mo sila. No, kung magkano yung income nila, malamang ganun lang din yung income mo. No? Kung failure sila, kung hindi sila successful, malamang ganun din ang mangyayari sa'yo, magiging failure din. No? So, ano yung suggest? Ano yung sinuggest dito sa book na to? Ang sinuggest dito, kailangan humanap ka daw ng mga tao na successful, na merong desire, merong vision, merong dreams na kaparehas na gusto mong makuha. No? As much as possible, mas maganda nga kung halubilo ka, makikipag-associate ka sa mga tao na successful na merong resulta na. Alam mo kung bakit? Alam mo kung ano yung benefit nun? Ang benefit nun, maaambunan ka ng success nila. No? And hindi ba sa ambon lang na parang something magical na biglang maaambunan ka, no? Ganito ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, maaambunan ka ng kaalaman, no? May share nila sa inyo yung mga secret knowledge or secret strategies, o secret information na hindi nalalaman ng marami. No? Pangalawa, maaambunan ka ng connection. Mapapakilala ka nila sa mga tamang tao na posibleng makatulong sa iyo para maging successful. No? Kaya power of the mastermind. No? So ikaw, simula ngayong araw na to, piliin mong mabuti kung sino yung magiging kasama mo araw-araw. Now I'm not saying na kalimutan mo na yung mga existing friends mo. Hindi ko sinasabi na kalimutan mo na sila. Ang suggestion dito sa book na to, piliin mo kung sino yung lagi mong kasama. No, kasi yung mga lagi mong kasama, sila yung nag-i-influence, no, ng buhay mo. No, ito, imagine mo. 'Di ba may kasabihan na ang matatanda na kasi naging na siya, na-influensyahan ng masama kaya naging ganyan na 'yan. No, na bad influence yan. Sumasama kasi sa mga barkada kaya na bad influence. Okay, 'di ba ganon? So kung merong bad influence, meron ding good influence na tinatawag. 'Di ba? So kapag yung mga tao na sinasamahan mo ay mga successful, no? May pangarap sa buhay, matatyaga, may believe sa sarili nila, no? May desire na maging successful, ano sa tingin mo mangyayari? No? Tingin mo ba magiging good influence yung mga tao na 'yon sa iyo? Syempre naman. No? Syempre naman. So ikaw,
talagang piliin mo? Simula ngayong araw na to, sino sa tingin mo yung 5 tao na magiging bagong makakasama mo palagi? No, pwedeng business partner mo, pwedeng mentor, pwedeng coach. No, sino yung kumbaga, sino yung babarkadahin mong bago na itong barkada na ito, no? Magbibigay at makakatulong sa iyo para maging successful ka. Okay? So maraming bang natutunan? Sige nga, mag-like nga dyan. Pusuan nyo nga itong live presentation natin. Kung maraming natutunan. Pwede ako. O, sige, pwede. Attend kayo ng mga seminar, ng webinar. No, pwede nyo rin ako i-PM kung gusto nyo. Kaso, I cannot promise kung na makakapag-reply ako. Kasi ako, nire-replyan ko talaga yung mga business partner ko na talaga. No? Pero malay natin, no? Malay nyo. Ako pa naman, naghahanap din ako ng mga talagang may desire, no? Kasi ako, as a company owner, as a person na nagbe-build ng team, ng organization, ng business, siyempre, naghahanap ako ng tao na may matinding desire. No? Gusto ko talaga yung may malaking pangarap. Kasi yung mga taong may napakalaking pangarap, yun yung mga nagiging successful. Yun yung talagang hindi papapigil. Yun yung gusto kong kasama, yun yung gusto ko laging kausap. No? Ikaw ba may ganun ka? Matindi ba yung, matayog ba yung pangarap mo? Okay, kung matayog pangarap mo, gusto kong barkadahin ka. Okay? I-message mo ako, pwede yun. Okay? Mag-build tayo ng mastermind. Okay, so proceed tayo ngayon. Pwede tayo mag-ano tayo ngayon? Mag-proceed tayo sa 6 steps to think and grow rich. Ngayon, kung may ballpen at papel kayo, mas maganda kasi ito na yung 6 steps na sinunod nila Bruce Lee. Sinabi ko sa inyo yung mga successful na tao na nag-apply nitong libro na to, no? Sila Bruce Lee, sila Andrew Tan, sila Bob Proctor, no? Lahat ng mga naging successful na tao na binasa itong libro na to, ito na yung 6 step na sinunod nila. So, tandaan mo talaga to. Isulat mo. No, kung kaya mo siyang itato sa isipan mo, much better. Step number 1. Fix in your mind the exact amount of money you desire. No? Alamin mo, no? Itatak mo sa isipan mo kung magkano yung eksaktong amount na gusto mong kitain sa business mo. No, hindi kasi pwedeng gusto mo lang maging mayaman. No? Yung iba, ganun lang eh. Ano bang gusto mo? Yung iba kasi nakakausap ko ganun. Ano bang goal mo? Tinatanong ko sila. Ang sagot nila, gusto kong maging successful. Gusto kong maging mayaman. No, gusto kong kumita ng malaki. No, kumbaga walang specific. So dapat ikaw ngayon pa lang dapat meron kang fixed amount na gusto mong kitain. No? 1 million ba yan in 1 year? 100,000 ba yan in every month? No? Pero kailangan fix yung amount na yun. Very specific. Sige nga, i-comment mo dyan. Sige nga, i-comment mo dyan kung magkano yung eksaktong amount na gusto mong makuha. No? You desire, ha? You desire. Hindi lang gusto lang pala. Mali pala yung sinabi ko. Kailangan magkano yung amount na ninanais, no? Nais na gusto mong makuha. No? Hindi lang gusto. Magkano yung amount na nais mong makuha? Gusto mo malaman kung magkano yung sa akin? Gusto niyo ba malaman kung magkano yung sa akin, yung specific? No? Sa akin, ganito. In my business, gusto kong kumita ng 1.2 billion pesos total sales. No? So, very specific yun in 5 years' time. No? So, parang ganun. Dapat fixed amount. Okay? So, ikaw magkano yung gusto mong kitain? In 1 year, 5 years, in 1 month, 1K coach, okay na daw, sabi. Para sobrang late naman nun, Minda. Pero ganun, dapat very specific. Pag hindi specific, malamang sa malamang hindi mo yan makukuha. Na malamang sa malamang hindi mo yan makukuha. Kailangan specific. Pangalawa, step number 2, ready na? Step number 2,
Determine exactly what do you intend to give in return for the money you desire. No? So, Tagalogin natin. Ano daw yung willing kang gawin at ibigay para makuha yung pera na yon, no, yung amount na yon? Ano yung willing kang ibigay kapalit yung amount na yon, no? So ito, for example, how much time are you going to spend every day to get that amount? Ilang oras kada araw, no, ilang oras araw-araw ang willing kang ilaan para makuha yung amount na yon, yung ninanais mo na amount, no? Okay? Dapat meron. Siyempre, wala namang something for nothing. Business, hindi ganon. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwedeng kikita ka ng ganon na walang kapalit. Kailangan may kapalit. No? Unang-una, oras. Siyempre, mag-i-invest ka ng oras. Pangalawa, how much money are you willing to invest to get that amount? Siyempre, pag negosyo, kailangan maglalabas ka rin ng puhunan. No? Walang business na walang puhunan. No? Di ba yung iba sinasabi, laway lang ang puhunan. Kapag laway lang ang puhunan mo, laway lang din ang babalik sa'yo. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Laway lang din babalik sa'yo? Laway puhunan mo, laway lang din kikitain mo. Dapat mayroong pera. Siyempre, mag-i-invest ka. No? I-invest ka for example, sa internet business. Siyempre, kailangan mo mag-invest sa infrastructure, sa website, sa education mo. No? Ganon. So, ikaw magkano? Set aside mo yan. No? So, sa akin, 30% ng income na kinikita ng company ko, no, willing akong i-invest yun pabalik. No? Sa pagdating naman sa oras, 8 hours every day. Talagang wina-workout ko yung business ko. Full-time talaga. So, ikaw, ilang oras? Tsaka magkano yung willing kang i-invest? Okay? Pangatlo, what are the things that you are willing to do to get that amount? Ito, very specific ha. What are the things that you are willing to do na hindi mo pa nagagawa dati? Ha? Yun yung pinaka-isang key doon. Ano yung bagay na willing kang gawin na hindi mo pa nagagawa dati na this time, willing ka nang gawin para makuha mo yung goal mo na yon? No? Kung dati, hindi ka nagfe-Facebook ads, willing ka na bang gawin yun ngayon? Kung dati, hindi ka nagbe-video marketing, willing ka na bang gawin yun ngayon? Kung dati, hindi ka kumakausap ng tao, no? Ngayon ba, willing ka nang gawin yun? O, yan, isulat mo yan sa papel. Sino sa inyo nagta-take down notes? Sino sa inyo yung nagta-take down notes? Sulat nyo lahat yan. Mag-take down notes kayo, ha? Gawin natin interactive at talagang productive itong training natin. Step number 3, kalahati na tayo. Establish a defined date when you intend to possess the money you desire. No, maglagay ka ng definite date. No? Maglagay ka ng specific date. No, kung kailan mo ma-achieve yung amount na sinet mo. Yan, kanina may mga nagko-comment dito. May nagko-comment dito na 1 year gusto kong kumita ng 1.2 million. No? Every month gusto kong kumita ng 100K. O dapat may ganun, may definite date. No? Kasi mamaya gusto mong kumita ng 1 million pero after 50 years pala, wala din. Hindi mo na mapapakinabangan yun. No? Parang ano lang yun. Wala lang, di ba? So dapat specific date. No? So, for example, meron ng partner, alam ko, andito rin siya, si Jay Gregorio. Jay? Coach Jay, andyan ka ba? Partner Jay? Si Jay, nung nagpunta kami sa Batangas, no? Kita niyo ba yung camera ko? Nung nagpunta kami sa Batangas, no? Sabi niya sa akin, Bro Edward, this month, makukuha ko yung first 100K ko in our business. No, nag-set siya ng exact ng specific date kung kailan niya makukuha yung target income niya na yun. Alam mo nangyari? Nangyari, hindi niya nakuha yung goal niya. No? Alam mo bakit?
Lumagpas konti ng ilang araw eh. Mga 2 araw. Pero nakuha pa rin. Nakuha pa din. May konting lagpas lang. Success pa din yun. Pero siguro kung hindi niya nilagayan yun ng specific date na ngayong buwan, malamang hindi nangyari yun. Pero nangyari kasi nag-set siya ng specific date. So ikaw, yung first million mo, kailan mo ba yung gusto kitain? Hindi yata gumagalaw yung camera ko, no? Siyempre gusto ko rin ang kita ka. Baka naman okay naman ako. Ayan. Hello, check. Slides na lang tayo. Ayaw gumalaw ng camera eh. Okay. So, step 4. Punta na tayo. Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once whether you are ready or not to put this plan into action. Kailangan, gagawa ka na ng plano. Game plan. No? So, sa amin, sa business namin, kapag may coaching student kami na tinuturuan, talagang ginagawa natin, tinutulungan namin sila na magkaroon ng specific game plan. Kasi importante yon na meron kang plano. No? Kasi hanggat wala kang plano, wala lang yan. Nagwi-wishy-wishy ka lang. Sabi nga dito, a goal without a plan is just a wish. Hanggat hindi mo yan nilalagay ng specific game plan. No? Step 1, ganito gagawin ko. Pag nagawa ka to, ganito. Step 2, proceed. Bang! Hanggat hindi mo yan nilalatagan ng plano, ng blueprint, ng game plan, ng step by step na gagawin mo, wala yan. Wish mo lang yan. Maganda sumulat ka na lang sa wish ko na lang. Wish ko lang! Kasi hindi yan mangyayari. Kailangan lagyan mo ng specific plan. No? Game plan. Okay? So, I'm challenging you right now. China-challenge kita ngayong gabi na to, kapatid, kaibigan, kapartner, na ngayong gabi gumawa ka ng game plan mo, ng plano mo, definite. No, this month, ano yung tatapusin mo? O this week, ano yung tatapusin mong activity? Gagawa ka ba magsiset up ka ba ng ads? No, next month ba, pipilitin mo makapag-set up ng capture page mo? No, kaya naman, may kakausap ka ba ng ganito kadaming tao? No, pero gawan mo ng specific plan kung paano mo may hit yung perang ninanais mong makuha. Okay? So, step 5. Step 5 tayo, ha? Ito, combination na to eh. Basically, combination na ito ng lahat ng pinag-usapan natin. No, write out a clear, concise statement of the amount of money you intend to acquire. Name the time limit for its acquisition. State what you intend to give in return for the money, and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it. No? So, ibig sabihin yan, isusulat mo na yung ano mo, yung intention mo. No? To, importante to. Alam niyo ba? Gusto niyo ba malaman kung sino yung gumawa nitong plano na ito? Gumawa nitong specific step na ito at naka-achieve? Gusto niyo, pakilala ko kung sino? No? Si Bruce Lee. No? Si Bruce Lee, ito yung sinulat niya noong 1969. Sabi niya, my chief personal aim or goal, no? My goal, no? In life, I, Bruce Lee, no? Nilagay niya yung pangalan niya, will be the highest paid Oriental superstar in the United States. In return, I will give the most exciting performances and render the best quality in the capacity of an actor. Starting in 1970, I will achieve world fame, and from then onward till the end of 1980, I will have in my possession the sum of $10 million. No? Then I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. No? Yan yung sinulat niya noong 1969. No? And yun nga yung nangyari. Atindi, di ba? Biruin mo, no? Hindi pa siya successful niya, ha? Sinulat niya lang yung intention niya. So, now, ikaw na nanonood ngayon, my friend, kaibigan, partner, kapatid,
No? I'm challenging you na gawin mo itong self-affirmation and manifestation exercise na ito. No? Isulat mo yan. Example, no? Alan Cotieco. O kung ano man yung pangalan mo, ilagay mo dyan. Ilagay mo dyan kung ano yung goal mo, kung ano yung, ito yung instruction. Write out a clear statement. Magkano yung gusto mong kitain, ano yung gusto mong ma-acquire, no? What you intend to give in return. No? Ano yung willing kang i-invest, magkano yung ilan yung oras na willing kang i-invest, no? And kung ano yung plano mo, isulat mo 'yan. Kagaya ng ginawa ni Bruce Lee, malay mo, no? Maging kagaya ka din ni Bruce Lee. No? And I believe na kapag ginawa mo talaga 'yan, makukuha mo talaga yung goal mo. No? Kaya mo bang gawin 'yan? Sige nga, sino sa inyo yung gagawin yung ganyan? Sino sa inyo yung ita-take yung challenge na gawin yung exercise na 'yan? Okay? Ganito guys, gawin natin ha. Para talagang makita natin. Magsulat ka ngayong gabi. No, magsulat ka ngayong gabi ng chief personal aim mo. Yung goal mo, ganyan, kagaya ng sinulat ni Bruce Lee. No, tapos, ang gusto kong gawin mo, i-comment mo yon dito sa live broadcast na ito para makita ng marami, para makita ko, no? And after couple of years, babalikan natin yan. Kasi pag pinost mo yan dito, no, andito lang yan, hindi mo mawawala yan unless na i-delete mo yan, di ba? So, after 1 year, kung 1 year yung goal mo, after 5 years, kung 5 year yung goal, babalikan natin yan. And we will see, no, na effective talaga. Mapapatunayan natin na effective talaga na pag nag-set ka ng intention, no, na pag nag-set ka ng intention mo, sinulat mo yan sa papel, makukuha mo yan. Alam mo, nakakatawa, ito magandang kwento. Pinakita ko to kay Coach Jico, no, kay partner Jico. No? Sinabi ko sa kanya, bro, tingnan mo to, nakakatawa oh. Ang end goal ko lang kasi dati kumita ng 5,000 every single day. Nakita ko 'yun 5 years ago 'yun. Natawa ko kasi para sa ngayon and don't get me wrong, sa ngayon kasi sobrang liit na lang talaga nun. Compare sa existing goal ko ngayon. So tinawanan ko na lang siya, biruin mo na to, dati sinulat ko lang 5,000 income goal. I-hit ko. Nung nakita ko siya after ngayon, no, after a couple of years, tinawanan ko na lang yung goal ko kasi sobrang simple na lang siya ma-achieve. No, kumbaga matagal ko na siyang nalampasan. Pero dati imposible 'yun sa akin. Biruin mo, employee ako, kumikita lang ako ng minimum 500 per day. Para sa akin, 5,000 every day, talagang napakalaking lift na 'yon. No, pero nung nakita ko siya ulit, nung sinulat ko siya, nakita ko, no, natawa na lang ako. Ganon din mangyayari sa'yo. No, kapag nag-post ka dito, kung ano yung sinulat mo, tatawanan mo na lang din yan after 1 year, 2 years, kasi nakuha mo na siya. And matatawa ka dahil masasabi mo na sa sarili mo na, yun lang pala yun, kayang-kaya ko pala yun. No? So ikaw, ganon, I challenge you. Isulat mo yan sa papel, picturean mo sa cellphone mo, tapos i-post mo dito sa comment. Kaya mo bang gawin yun? No, tapos balikan natin yan. Ano bang date ngayon? May 9. Oh. Babalikan natin yan after 1 year, 2 years, 3 years. Tingnan natin. Ha? Okay ba yung idea na yun? Ang ganda, no? Ka-excite, no? Oh. Sino may kaya nun? Sige, challenge kita. Sino talaga dyan yung may naglalagablab na pagnanais? Okay. So, proceed tayo. Gusto nyo na? Ready na kayo? Step number 6, last and final step. Ito na yung matindi. O, di ba nagsulat ka na? No? Kapag nasulat mo na yan sa papel, itatabi mo yan. Itatabi mo yan, pwede mo siyang ipaskil sa gilid ng paskil mo yan sa gilid ng kwarto mo, no? Ilagay mo yan sa wallet mo, basta sa lugar na palagi mo siya makikita. Alam mo kung bakit? Ang gagawin mo kasi, araw-araw mong babasahin yan. No? Yang sinulat mo sa papel, araw-araw, walang mintis dapat. Babasahin mo yan, everyday. No? Ito yung step 6, doon sa Think and Grow Rich na libro. Read your written statement aloud. Ha? May malakas, ha?
No? Hindi mo naman kailangan sumigaw. Baka magising yung kapitbahay mo. Sabihin natin, 5 o'clock, gising ka na. No? So, ano lang, basahin mo lang. Parang ganito lang, no? No? Basahin mo lang siya, aloud, twice daily kung kaya mo. Una, bago matulog sa gabi. Pangalawa, paggising sa umaga. No? And habang binabasa mo siya, no, as you read it, see, feel, and believe yourself that you already in possession of the money or that result. No? Kapag binabasa mo daw siya, namnamin mo, pakiramdaman mo, as if na talagang nakuha mo na siya, as if nagkatotoo na siya, as if reality na siya. No? Kaya mo yan? Di ba? Antindi, di ba? Okay, so sa akin, meron ako niyan, no, sa cellphone ko. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi sira na yung yung camera, hindi na gumagana, no? Pero meron ako diyan, meron ako ditong sa cellphone ko, sinulat siya. No? Okay? Ito, sulat ko. Yung first two na lang. Help 1,000 people earn their first 100,000 online. No? Yun yung isang goal ko. Pangalawang goal ko, help 100 people become online millionaires. Pangatlo, ito na. Pangatlo, sinabi ko na sa inyo ito kanina, sell 1.2 billion pesos worth of products and services. Okay? So, yun, yung ko. Araw-araw, tinitignan ko to sa cellphone ko, binabasa ko siya. So, ikaw, kung ano yung sinulat mo, kung ano yung desire mo, kung ano yung intention mo, basahin mo rin yan araw-araw. Okay ba yun? May natutunan ba? Sige nga, mag-comment nga kung may natutunan. Ayan. Yan yung step na sinunod ng mga very successful na tao, kagaya nila Bruce Lee, nila Andrew Tan, nila Bob Proctor, etc. Now, sino sa inyo yung gusto nung copy nung ebook na to? Yung Think and Grow Rich. Sino sa inyo yung gusto ng copy na yan? Ha? Sige, mag-comment. Comment dyan. Sino sa inyo ang may gusto ng copy ng ebook? Inanla ko na yung inanla ko na yung 30-day traffic mo. Sige, mag-comment. Sa inyo, ako. Kung magpasaali ka, sayang. Yeah. Okay, sige. Konti na lang, matatapos na tayo. Yun pa rin. Sige. Pag-up sa huli nito, doon ko ibibigay. So, stay put lang kayo dyan. So, ito. Ngayon, ang gusto kong gawin, no? Ang gusto kong gawin sa inyo, ay i-share sa inyo yung, kasi ngayon, alam nyo na Alam nyo na yung step. Alam nyo na yung step. Alam nyo na yung mga gagawin. Kung paano nyo makukuha yung inyong mga desire, yung mga monetary, yung financial goal na gusto nyo makuha. No? Now, tanungin ko, sino sa inyo dito yung gustong magkaroon ng online business? No? Siguro, ang isang iniisip mo, gusto kong kumita ng ganyan, kaso nga lang, hindi ko pa alam kung paano kasi wala pa akong business. No? Kaya naman, hindi ko pa alam kung paano mag-start ng business. Sino sa inyo yung gusto ng ganon? No? Kasi ang gusto kong gawin ngayon, i-share sa inyo yung business na meron ako ngayon. No? And kapag sinare ko sa inyo ito, no, magagamit nyo yung exact business na meron ako ngayon para posibleng makuha nyo yung amount na dinidesire nyo, na gusto nyo makuha. Okay ba yan? So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo yung video ng mga partners namin, no, na nagkakaroon na ng success dahil nakipag-partner sila sa amin at dahil ina-apply nila itong mga principle at concept na na-share ko sa inyo. Okay? So, ito yung video nila. Panoorin natin saglit. Tapos later on, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo makukuha yung ebook and paano nyo magamit yung existing business na meron ako ngayon. Okay? So, ito. Hi, I'm Arnold, OFW in Ghana, Africa. In the last 2 months, ay nagawa kong kumita ng 84,000
kapag i-total ko lahat yung mga kinita ko gamit ang proven automated system ay umaabot na ng 544,000. Hi, my name is Sai from Davao City and using the system, nagawa akong kumita ng almost 190,000 pesos. Hi, my name is Raymond from Pasig City. So in total, no, kinita ko dito sa system na to is 518,600 pesos. Hi, my name is Jico and using this system, I made 310,000 pesos. Hi, my name is Angel from Caloocan City. Gamit ang system na ito, nagawa kong kumita ng 35,000 sa loob ng 18 days. At ang kabuuan ay 102,900. Hi, my name is Jojo from Caloocan City. All in all, ang total income na kinita ko na gamit ang system na to ay umabot na ng 212,900 pesos. No? Hi, my name is Jay from Cavite. In the last 2 months, kumita ako ng 70,000 pesos using this proven income system. So kung ito-total ko ang lahat ng kinita ko dito ay umaabot na ng 106,000. Hi, my name is Jonathan from Bohol. In just 2 months, kumita ako ng 85,800 pesos using this automated proven system. Kung itotal ko lahat yung kinita ko dito, umabot ng 485,800 pesos using this system. Hi, my name is Resit from Caloocan and using this system, nagawa kong kumita ng 45,500 and in the last 5 days, nagawa kong kumita ng 15,000 in sales. So in total, 60,500. Hi, my name is Ken. I am a registered nurse. Yung kinita ko for the last 30 days ay umabot ng 30,600. Kapag i-total natin lahat ng mga kinita ko, umabot siya ng 123,000 pesos. Hi, this is Paulo from Quezon City. Using this system, nagawa kong kumita ng 13,800 in just 1 day. And all in all, nagawa kong kumita ng 143,200 pesos. Hi, this is Mau from Bulacan. And using this new system, I earned 284,900. All in all, ang kinita ko using this kind of system is 2,428,300. At kung gusto mong kitain yung mga kinikita ng mga current member and affiliate of this community, all you need to do is to decide na maging part ng community na to. Hi! Okay, so nakaka-inspire ba yung mga partners namin na yan? Galing, no? So yan, nakuha nila at na-achieve nila yung mga results na yon by applying yung same principles na mga pinag-usapan natin at tinuro ko sa inyo. And at the same time, nagawa nila yon because of the business na ginagawa namin. Now, kung interested kayong malaman kung ano yung business na yon, feel free na tignan niyang link na nilagay ko dyan. No? And makikita nyo rin na andyan yung free ebook na gusto kong ibigay sa inyo. Okay? So far ba, meron ba kayong gustong itanong? Meron ba gustong itanong? May tanong, pwedeng itanong. Okay? Okay, so wait lang. Okay, so click nyo lang yung link na nilagay ko dyan na nakapin dito sa dito sa presentation na to, dito sa webinar na to. And then, pag kinlik nyo yan, dyan yung mada-download yung free ebook na Think and Grow Rich. And at the same time, meron din kayong makikitang apply now button dyan. Kulay blue na button yon, and click nyo lang din yon if you want to learn our business na ginagawa, kung gusto nyo malaman kung paano namin ginagawa yung business namin, kung paano nila kinita yung mga income na results na pinakita ko sa inyo kanina. Ha? Click nyo lang yan. Okay? So, last question. No? Sino sa inyo dito yung mag-a-apply nung mga natutunan nila? Sino sa inyo dito yung magte-take ng action na para i-apply yung mga natutunan nila? Okay, kasi actually, yung steps na yon, may isa pang step yon, no? Yung taking action. Step number 7 yon. No? Okay, ito, ikwento ko sa inyo, ha. Favorite story ko to, eh. Pero, ito yung kwento. Merong 3 bibe akong nakita. Mapayat. Hindi, ito. Merong 3 bibe.
No? Itong tatlong bibi na to, gusto nilang matuto lumipad. Okay? And then, ang ginawa nila, no? Pinuntahan nila si Haring Agila. No, sabi nila kay Haring Agila, Haring Agila, pwede niyo po ba kaming turuan para makalipad? No? Kasi hindi kami marunong lumipad. Okay? And then, sabi ng Agila, sige, tuturuan ko kayo. No? So, ang ginawa ng Agila, talagang tinuruan niya. Sinabi niya kung ano yung mga sikreto, tinuruan niya yung tamang ano ng pakpak, paano makalipad. No? Tinuro niya talaga lahat. At itong tatlong bibi na to, natuto, lumipad, no? Nalaman na nila yung sikreto. Marunong na silang lumipad, alam na nila kung paano gagawin. Okay? Kaya nagpasalamat sila kay Haring Agila. No? Okay? And by the way, pinuntahan pala nila si Agila. Alam mo kung saan sila nag-training? Doon sa taas ng bundok, inakyat nila yung bundok para lang makapag-training kay Haring Agila. Doon sila nag-conduct ng training. No? Tapos, yung ano na nga sila, nung natuto na sila, nung marunong na silang lumipad, nagpaalam sila kay Agila. Sabi nila kay Agila, kay Haring Agila, thank you Haring Agila, salamat sa turo mo. Nagpaalam na sila. Nung nagpaalam sila, pauwi sa kung saan sila nakatira, alam mo ginawa nila? Ginawa nila, naglakad sila pababa ng bundok. No? So, anong moral story nun? Biruin mo yun, ha? Tinuruan sila paano lumipad. Pero, ginawa nila, pauwi, kung saan sila nakatira, naglakad pa rin pababa. Kumbaga, hindi in-apply yung natutunan. No? So, ikaw, ito na, yung sikreto, no? Think and grow rich, sikreto ng mga successful, mayayaman. No? Kahit paano, may idea ka na, may free ebook ka pa nga eh. No? So, ikaw, ang tanong na lang, a-apply mo ba? A-actionan mo ba yan? Sino sa inyo actionan? Sige nga, mag-chat. A-actionan ko yan, gagawin ko yan, i-apply ko yan. Sabihin mo nga dyan sa chat. Sa comment pala, sa comment. Chat ako ng chat, wala palang chat dito. Comment pala. Comment. Comment mo nga dyan. No? O yan. So, congratulations sa mga sa mga bibe na mag-a-apply, sa mga bibe na lilipad at hindi lang maglalakad. Okay, so thank you so much sa pag-attend nyo sa live webinar natin. Again, pwede nyo nang i-download yung free ebook. Click nyo lang yung link na andyan, no? Click nyo yan, andyan yung free ebook. Tapos, andyan din yung button para malaman nyo kung paano ginagawa yung business namin, yung internet business namin. Kung sakaling may desire ka na magkaroon ng successful na internet business, i-check out mo yan. Check mo yung ginagawa namin. We believe we can help you. We believe we have the best online business opportunity dito sa Pilipinas. No? We believe we can help you. Okay? So, i-click mo yan and magkita-kita tayo sa next Facebook Live natin. And kung meron kang mga kakilala na sa tingin mo magbe-benefit at may inspire din dito sa content, sa tinuro natin dito sa Facebook Live na to, gawin mo, i-share mo sa kanila ito. Share mo sa kanila to, baka makatulong din sa kanila. Okay? So, thank you so much. Bye-bye and God bless sa inyong lahat. I hope na makuha mo yung pangarap mo. Kung ano man yung desire mo, kung ano man yung intention mo, I really pray and hope na makuha mo yan. More power sa'yo. And don't forget na i-comment dito sa comment section yung picture, no, ng sinulat mo, ha, para makita natin yan. Okay, so again, goodbye and see you next time. God bless. Bye-bye.